sabi ko nga, alis natin na po, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanya. And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. So, ayan po. Kumusta po kayo? Good morning po sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at palagi sa ramdaman. Okay? Itong upload ko ay patungkol to sa napag kong video upload ni dito sa balita na nagsalita itong si VP Sara doon sa pagbisita niya doon sa tatay niya kay dating Pangulong Duterte sa Dahig. Na ayon kay VP Sara, mga ka-viewers, ay nagbigay ng habilin o huling habilin yung kanyang ama na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na kung sakasakali daw siya ay mamatay, ay doon na lang siya i-cremate sa Dahig. At huwag na iuwi yung kanyang bangkay. Iyon ang pagkakasabi ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pagkakasabi ni dating Pangulo kay Vice President Sara Duterte. Na kung sakali ganun nga mangyari ay wag na iuwi yung kanyang bangkay. At dito na lang sa Dahig, i-cremate yung kanyang bangkay. Di ba? Medyo nakakabahala to, viewers. Para sa akin, bilang isang mamamayan o taga-subaybay sa dating Pangulo ay nakakalungkot, viewers. Kung totoo man. Bagamat ang tao ay papunta naman talaga lahat doon . Wala nang matitira sa atin sa mundong ibabaw . Lahat papunta yan doon. Walang sino man na tao, nilalang na matitira dito sa mundong ibabaw. Lahat ng tao ay papunta roon. Sabi nga sa mga kasabihan, una-una lang yan. Di ba? Una-una lang yan. Pero, ganun pa man, medyo nakakalungkot lang. Nakakalungkot dahil dating Pangulo ay nakakulong dyan sa Dahig at kung sakaling dyan nga siya mamatay, ay nakiusap siya kay Vice President Sara Duterte na kung maaari, wag na iuwi yung bangkay niya at i-cremate na lang dyan sa Dahig. Di ba mga viewers ko? Ito panoorin natin. Kumuha ko ng video clip doon sa interview kay Pangulo ay Vice President Sara Duterte dyan sa Dahig. Panoorin natin, viewers, kung ano sinasabi ni dating Pangulong Duterte kay Vice President Sara Duterte. Okay? Ito, pakinggan natin at panoorin. So, pinupit namin, pinirap namin ng lugar nila ng El Pater. And then spend time. Yung narinig siya height. So, ang yan. Para sila pa ay kabuan. Oh, yes. Time, 9 And then, sabi ko nga, alis natin na po, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanya. And then, sabi ko,
discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilimit ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion na yun. How did you feel po nung ganyan si Tatay Digo? Sabi, nalulungkot kayo. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganun. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka mutuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang kapilit na magpag-cremate siya. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay TRV. Diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng puto niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya inaalaw ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Yeah. Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ma'am. Sinabi. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nakikita. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na-mention kasi medyo hindi ka maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nagsira bibig. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya ha. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay pa. Hindi eh. Tight yung firm. Siya na Gutera. Firm yung. Tight yung kanyang dito. Saka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa loob eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi siya. skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yung ganun siya kaano. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang nag-discuss namin. And one other, Davaoen yung na namatay, na binanggit din, discuss namin. And then of course, yung, father ni Mans, friend kasi ni, PRD, discuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita kita? Tomorrow, may bisita kami. Nalito ko lang yung oras. Kasi today is 1:30 to 3, no?
Bukas is bukas ay alas 2. Close lang. 2 to 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, Wednesday. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ka, July 9. Yes. Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think sinasa sa ata yung kinainitan niya eh. Bakit po? Bakit? Ay, nandito pala si Atty. Max. Hi, Atty. Max. Nandito pala si Atty. Max. Hindi namin alam na nandito ka pala. Asa nakapasok po si Atty. Max? Oo, kami yung partners today. Kaya nga, I was not going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Kasi manatos na yun. So, I think manatos yun. Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dadating dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung So, ayun, di ba, kapo viewers? Talagang nagsalita na talaga ang dating Pangulong Duterte kung ano ang mangyayari, kung anong gagawin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at ng pamilya niya pag siya ay namatay. Di ba? So nakakalungkot. Medyo masakit lang sa damdamin bilang mamamayan kasi dating Pangulo natin to na andyan nakakulong sa Dahig. Okay. Alam naman natin kung ano ang naging kanya. Kung ba't siya nandiyan sa Dahig. Dahil kinasuhan nga siya ng crimes against humanity. Dahil nung siya ay Pangulo ng ating bansa, marami ang namatay sa kanyang pamumuno bilang Pangulo ng ating bansa dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kasi mapapanood naman natin sa mga lahat ng interview doon sa hearing sa Senado at sa Senado na yung pangyayari ng mga sa drug and war o sa tokhang ay aminado siya na sabi ni Pangulong Duterte, ako ang may
utos dyan na hulihin ang mga yung mga drug lord o kaya addict na yan. Di ba? Hulihin. At may sinabi pa siya doon, kung ayaw magpahuli, kaysa madali pa yung ating mga pulis, alam na kung ano gagawin ng pulis. Dahil, sila ngayong otoridad na humuli. Alam mo si Pangulong Duterte panguhuli doon sa mga tinaguri ang mga addict o drug lord. Siyempre, yung otoridad, yung mga pulis natin. Dahil trabaho nila yan na manghuli ng mga kriminal dito sa ating bansa. Siyempre, ang gagawin ng mga pulis, ipagtanggol ng kailang mga sarili. Di ba? Kapwa viewers. Kasi ang utos ng ating Pangulo, hulihin itong mga kriminal na to. Mga drug lord, hulihin. O, di ba? At marami naman nahuli. Di ba, kapwa viewers? Marami naman nahuli. Yun nga lang, yung iba, lumaban, alam naman, magpauna yung ating mga pulis. Ginawa na lang trabaho nila. So, ganun nangyari. Kaya, yan ang kaso na isinampa kay dating Pangulong Duterte diyan sa The Hague ng mga nagreklamo, kamag-anak ng mga biktima ng drug and war at tokhang. Yung crime against humanity. Okay? Yun lang po sa akin. Paalala ko lang po mga viewers ko. At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe lang po kayo, like and share and comment dito sa aking video upload. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumaykapan.